Gandang umaga po sa atin lahat. Isa pong kagalakan na makita po ang ating mga presensya ngayong umaga na dumarami ang ating mga bisita at ang ating mga kapatid na sa iglesyang ito ay nananatiling matibay, matatag sa kanilang pagkikipag-isa sa kapwa mananampalataya. Napapansin ko napakaraming kabataan ngayong umaga. At mayroon na rin akong naitanong na mga ilang mga attenders natin na kung sila ay mayroon ng biyaya sa kanilang buhay. Tinanong ko kung pwede na silang o handa na silang mag-aral para po sa membership class. At yan po naman ay matagal na proseso. Nasa mga 1 o 2 buwan natin gagawin yan upang maituro at maitiyak ang kaligtasan o ang relasyon nila sa Panginoon. At ngayon napapansin ko maraming kabataan at alam natin na sa ganitong kalagayan natin sa iglesyang ito, hindi po nagkataon ang pagdami ng mga kabataan at hindi rin ito dahil sa mayroon silang dadaluhang kagalakan, kasiyahan. Naniniwala ako na sila po ay mga tinawag ng Panginoon sa iba't ibang paraan na invite ng kanilang kamag-anak, ng kanilang kaibigan. At alam ko na sila po may hangarin na malaman ano ba talaga ang layunin ng iglesia o ng pagsamba. Hindi po tayo tulad ng iba na pawang kasiyahan, kagalakan, luntagan, kundi ang layunin natin dito ay makatagpo sila ng totoong relasyon kay Kristo. At ang Diyos po ang siyang magbubukas ng puso habang ang mga kabataan ay makikinig at uunawain ang mga salitang may tuturo sa umagang ito. Kaya gusto kong bigyan ng diin para doon sa ating mga bisita, mga kabataan, na nawa isinasamo ko na inyong dinggin ang salita na ating pong pag-aaralan every Sunday sa ating Sunday School. Nagsimula po ko ng serye, pinamagatan kong upang inyong malaman. Marami tayong dapat malaman, maging sa mga regular attenders na, sa mga members. Hindi pa natin alam ang lahat, kaya dapat lamang nating ihanda ang ating puso sa ating series na ito na isang tanong o isang pahayag upang ating malaman. Nakaraan po, sa panimula po ng series na ito, sinimbolan ko po ang dapat nating malaman at ito ay ang pag-ibig ng Diyos. So una po nating pag-aaral upang inyong malaman ang pag-ibig ng Diyos. At ngayon naman, sa ikalawa o sa panimula ng serye, sapagkat yun na introduction naman, ito'y makatagpuan natin sa 1 John chapter 1, verse 1 to 4. At Lord willing, sa ating series na ito, dito po sa aklat ng Unang Juan, 1 John chapter 1, verse 1 to 4, ang ating pong paninimula. At basahin natin. Ganito po ang pagkakasabi. Yaong buhat sa pasimula, na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. At ito po, napakalinaw po, sa ikalawa o unang serye natin upang inyong malaman na na si Jesucristo ang salita ng buhay. Napakalaga po itong maunawaan at malaman at matanggap, mayakap ng bawat makikinig ngayong umaga. Si Jesucristo ang salita ng buhay. Tayo po ay manalangin. O dakilang Ama, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat ito'y iyong kalooban at bahagi ng iyo pong pagtawag sa inyo pong mga tao upang mapakinggan ang inyong salita. Sapagkat sa pakikinig ng inyong salita
dumarating po ang pananampalataya sapagkat sa pagkikinig ng salita, naggaganap po ang kapanganakang muli. Ang aming patay na relasyon sa Diyos dahil sa aming kasalanan, kami binubuhay sa bagong buhay at kami binibigyan ng bagong puso, bagong espiritu at pinananahanan ng espiritu ng anak upang kami ay makasampalataya sa Kanya na aming tagapagligtas, na siya nag-alay ng buhay para sa ikatutubos ng aming mga kasalanan at ikaliligtas ng aming kaluluwa. Kaya Panginoon, nawa kayo po magbukas ng puso ng bawat isa ngayon, lalo na po sa mga kabataan na dumarami. Ito po ay hindi po nagkataon, kundi ito'y kalooban ninyo. Kaya Panginoon, maraming salamat sa inyo pong presensya sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, itong aklat ng unang Juan, isinulat po ito ng isang apostol na tinawag na John the Beloved, ang minamahal, sapagkat ito po ang apostol na laging nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon. Sa katunayan, ito ay pinsan ni Jesucristo. At dito nagpapatotoo siya tungkol sa Kanya, tungkol sa salita ng buhay. Ngunit madiin niyang pinagdiinan at hinarap ang mga katuroang mali sa panahon ito. False teachings o false doctrines. Na dito po sa panahon ito, naghahari po ang grupo ng mga Gnosticism. Gnosticism or Gnosticismo. Nang ibig sabihin, ito yung mga tao na sila'y umaangkin na mayroon silang espesyal at mataas na kaalaman sa espiritualidad. Sila lamang ang mga taong nag-aangkin ng mataas na karunungan mula sa langit. Kaya dapat ang mga tao ay makinig sa kanila, maniwala sa kanila, at sumunod sa kanila. Alam natin sa ating panahon, mayroon na yan. At yan po ay ang grupo po nung itanong mo kay ganito, sapagkat nasa kanya lahat ng kaalaman, at ang sino mang makikinig sa kanya ay makakatanggap daw ng kaligtasan ayon sa kanyang karunungan. Kung tawagin po yan ay Gnosticism. Gnosticismo. At ang aral na ito ay ganito, sila po yung umaangking Kristiyano at sila may mataas na kaalaman. Talagang pinag-aralan nila. Ngunit, sa kanila pong doktrina, anumang bagay, ito po ay masama. Matter is evil. Ang bagay po ay masama. Kaya nga, ang tao na mayroong katawan, matter, at may espiritu, ano mang gawing kasalanan, nitong laman ito, ano mang katinding kasalanan, o ang kasamaan, walang kaugnayan sa espiritu. Sa pagkat ang espiritu, hindi pwedeng makapitan ng anumang kasalanan. Kaya pwedeng mamuhay, lahat ng gusto, lahat ng katakawan ng laman ay maaaring ipamuhay dahil ligtas naman yung kanyang espiritu. At higit sa lahat, kaya tinawag po na ito na kulto o isang aral na mali, sapagkat imposible daw na si Kristo ay magkatawang tao. Sapagkat kung si Kristo na Diyos Espiritu na walang bahid, kabanalan at kasalanan, ay hindi pwedeng sumanib sa katawan, sapagkat ang katawan is wicked. Ito ay marumi, makasalanan, kaya imposible na si Kristo magkatawang tao. Kaya yan po ang pinabulaanan dito ni Apostol Juan at maging sa buong Biblia, maging sa mga apostol tulad kay Pablo, pinutunayan ito ni Pablo na mali ang ganitong aral. Kristiyano daw sila, pero hindi sila naniniwala na si Kristo nagkatawang tao. Sapagkat ang katawan ay evil o wicked, whereas the Spirit is holy and sacred. Kaya nga, sa kanila po, ito ang kanilang aral. Ang katawang tao ni Kristo ay, sabi nila, kunwari lamang, isang phantom lamang, isang multo lamang, isang guni-guni lamang yun. Kaya nga, Jesus ay nanatiling Diyos at hindi pwedeng maging tao. Pinabulaanan dito ni Paul. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, batay po sa kontekstong ito, sa aral ng Gnosticismo, ang sabi ni Pablo, walang pag-aalinlangan. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, si Kristo daw na nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa Espiritu
nakita ng mga anghel, ipinangaral ng mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap si taas sa kaluwalhatian. Matindi po ang pagpapahayag ni Pablo rito tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga ang pangunahing mensahe ngayon sa ating pong serie na ito upang inyong malaman na si Jesus ang salita ng buhay. At ang buhay nito ay walang hanggan. Kaya nga mga kabataan, marami kayo naririnig na kaalaman. Kayo'y nag-aral ng mataas na edukasyon. Lahat ng karunungan ng yang kaalaman ng gaano man kataas, gaano man katayog, wala pong kaugnayan sa buhay na walang hanggan yan. Yan po ay ginagamit natin habang tayo na sa mundo, pero kailangang maabot ninyo ang totoong salita ng buhay nang walang iba kundi si Kristo. So ngayon po, sa ating panahon, lumalaganap po ang ganitong katuruan. Let me educate you. Marahil narinig niyo yan. Ibig sabihin, sila yung may angking kakalinuhan, sila yung may pinakamataas na pinag-aralan. Ngunit pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, ang kaligtasan po'y biyaya ng Diyos, maging yung sanggol, yung bata, na wala pang pinag-aralan, o yung taong walang pinag-aralan, kumpara sa taong may pinakamataas na pinag-aralan, pareho lang nilang matatanggap ang kaligtasan. Sapagat ang kaligtasan po, hindi nababatay sa karunungan at kaalaman, kundi nababatay sa biyaya ng Diyos na kanyang pinagkakaloob sa mga tao hindi karapat-dapat. Walang sino man sa atin dito na karapat-dapat sa kaligtasan ito. Ito ay biyayang matatanggap mo mula sa Kanya. At ang biyayang ito ay matatanggap natin kung tayo po katungkulan natin na makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. At ang salitang ito ay walang iba kundi si Jesucristo. Ngayong umaga, diniklara rito ni Juan na sino mang tumatanggi sa pagkakatawang tao ni Jesucristo ay hindi siya sa Diyos. Maraming Kristiyano, umangkin Kristiyano, pero itinatanggi nila na si Kristo ay nagkatawang tao. Marami po. Tandaan natin, ang ating pong pananampalataya nakabatay sa tatlong malalaking doktrina na kailangan nating alamin. At dito malalaman natin kung sino yung hindi totoo at kung sino yung totoo. Unang-una, ang doktrina po ng Trinity ay nasa Biblia. At yung Trinity na yan, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. At sino mang Kristiyano na hindi naniniwala sa Trinity, yan po ay bulaan na aral. Kung tawagin yan, kulto. Okay? Ikalawa, dapat si Kristo ay Diyos at siya po ay tao. 100% God, 100% man. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Okay? Kung si Kristo sinasabi bilang maliit na Diyos lamang, malinaw na siya po ay hindi totoong Kristiyano. Kung si Kristo ay Diyos lang at kailanman hindi nagkatawang tao, siya po ay hindi totoong Kristiyano, bagamat umaangking Kristiyano. Ikatlo, ang kaligtasan ay biyaya at patatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Salvation is by grace alone, through faith alone. Okay? Hindi pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan. Sapagkat may naniniwala, okay, ang kaligtasan ay biyaya. Pero kailangan nating magsikap. Dagdag po yun. Hindi po pwedeng totoong Kristiyano yun. Salvation is by grace alone, through faith alone. Matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ito po, ituturo sa atin sa siring ito. Kaya napakalaga para sa ating lahat ang aral na ito. Dito po, sa unang talata na ating pong pag-aaralan,
ay ipinahayag dito, pinatunayan dito ni John ang apat na katotohanan tungkol at tatlong katotohanan tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Una, pinatunayan dito na si Jesus ay ang salita ng buhay. Dami pong naghahangat po ng salita ng karunungan. Ang mabigat dito, iilan lamang ang naghahanap at nagsisikap na makamit ang totoong salita na nagbibigay buhay. Napakaraming matalino po sa ating panahon. Pero, kailangan malaman natin ng totoong karunungan, totoong salita ay si Kristo lamang at si Kristo ay buhay. John 1:1. Basahin natin ang unang talata. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Tinutukoy dito ay si Jesus. Ang buhay nito ay nahayag. Aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Napansinin niyo po ito, ang pagdidiin po ng mga salitang amin. Talagang paulit-ulit ang binanggit dito, aming nakita, aming pinatutuhanan, aming ipinapahayag. Dito makita natin ang identity of the Word of God, o the Word of Life. Tingnan natin ang pagkakilanlan ng salita ng buhay. Sino ito? Ang sabi po sa ating, titignan natin, basahin natin ang sulat ni John o ni John the Beloved sa Gospel. Unang bukas niya sa salita sa Book of John, ganito po, John 1:1. Basahin ko hanggang 3. Sa simula ay ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kasama raw ng Diyos ang salita. Now, imposible kung may makasama ang Diyos maliban kung siya po ay Diyos. Kaya ang sabi, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kita nyo, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Sa simula, kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Lahat ng bagay, the heavens and the earth was created through Him sa pamamagitan po ng salita. So therefore, the Word is God and that Word is Jesus Christ. Pinatunayan natin sa verse 14, John 1:14, at naging tao ang salita at tumahan kasama namin. Sabi ni John the Beloved, kasama nila. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So ito yung pagkakilanlan ng salita ng buhay. Ang salita ng buhay, walang iba kundi si Jesus. At ang salita ng buhay ay Diyos. At ang salita ng buhay, tagapaglikha ng lahat ng bagay. So therefore, Jesus is the eternal life. Siya ang walang hanggang buhay. Nabasahin natin sa 1 John chapter 5 verse 11 ang ganito pong sulat ni John. 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Nakita nyo, lahat po ng sumampalataya sa ating Panginoon, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ito ay nasa kanyang anak. So therefore, Jesus Christ is the eternal life, the eternal God. At ang sabi sa ating text sa John 1 chapter 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Bakit po tayo kumikilos? Bakit tayo gumagawa? Bakit nagliliwanag tayo as a human being, living human being? Dahil ang buhay natin ay sa Diyos at ito ay kay Kristo. Now, tingnan nyo ang pagkakatawang tao ng salita ng buhay sa ating text. Again, basahin ko lang verse 1 and verse 2 sa unahan. Paulit-ulit natin basahin ito.
Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Now, dito po may kita natin na inihayag po ang salita ng buhay. Nagpakilala rito ang Diyos o sa unang panahon, sa lumang tipan, kung ating papansinin, paano po nagpapakilala ang Diyos sa lumang tipan? Nagpapakilala ang Diyos sa lumang tipan sa pamamagitan ng kautusan. Kautusan. Habang sinusunod nila, pinapanggan nilang kautusan, ang Diyos ay kasama nila, nakikita nila, bagamat hindi sa anyo, kundi nakikita sa kanilang presensya na ang Diyos. Pero pagdating po sa ating Panginoon, panahon, ang Diyos po ay nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Sa lumang tipan, nagpapakita sa kautusan ni Moises. Pero ngayon, sa ating panahon, nagpapakita sa biyaya ni Jesus. Ating basahin, John chapter 1 verse 17 hanggang 18. Ganito pong sabi, sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan. Binigay daw kay Moises ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Ang Diyos ay nakikipagtagpo sa mga bayan ng Diyos sa lumang tipan through the law. Pero sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay nagpapakita, dumating sa atin sa pamagitan ni Jesucristo, biyaya at katotohanan. Verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Nakita niyo itong kahalagahan po ng salita. Now, gusto ko lang gamitin sa ating pang-araw-araw. Kung wala po tayong salita, kung hindi tayo makapagsalita o tao hindi makapagsalita, hindi natin malalaman ang buong pangyayari. Hindi natin malalaman kung ano ang damdamin ng tao. Hindi natin malalaman kung ano yung plano ng tao. Hindi natin malalaman kung anong layunin ng tao. Nung kailan lamang sa bahay, mayroon kaming TV na binili ni Ramel. Nasira, pinalitan ng panibagong makina. Kaya yung kahan niya, ibang pangalan, pero yung program niya, iba rin ang pangalan. Ngayon, maganda po yung TV na ito kahit na hindi na siya original. Nakapagtataka lang, nung buksan ni Mama ang TV ito, walang sound. Nawala ang boses. Walang nasalitang naririnig. Ang nakikita lang namin kung anong pinagagawa, action, mga cartoons, mga babae, nagsisigawan na hindi mo alam anong istorya. Napakalaga po ng salita. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi si Kristo, nagkatawang tao, na siyang salita ng buhay, na nagpapakilala sa atin tungkol sa Ama. Hindi natin malalaman ang layunin ng Ama sa atin. Hindi natin malalaman ang damdamin ng Ama sa atin. Hindi natin malalaman ang plano ng Diyos sa atin kung wala ang salita. Sa lumang tipan, batas ang kanilang naunawaan sa Diyos, pero sa ating panahon, biyaya at katotohanan sa pamamagitan ni Jesus. Mga kaibigan, mga kabataan, napakabuting pag-igihan ninyong pag-aaral ninyo ng edukasyon. Magpakataas pa kayo ng edukasyon. Napakalaga yan sa ating buhay. Pero hindi ibig sabihin, pababayaan nyo na ang buhay na walang hanggan. Yung salita ng buhay na si Jesus. Gaano man kataas ang iyong pinag-aralan, pero kung wala kang salita ng buhay, walang silbi ang lahat ng yan. What does it matter a man if he gains the whole world and loses his only soul? Mga kapatid, napakalaga pong
makilala natin ang Diyos sa pamagitan ng aral ni Kristo. Kaya nga, faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. Sa pamamagitan ng pakikinig, dito bubuksan ng Diyos ang inyong puso. Nakaupo lang kayo dyan at hindi nyo namamalayan, kayo po'y binabago ng Diyos. Ang Espiritu, ang salita ay Espiritu na siyang nagbibigay ng bagong puso sa inyo, bagong Espiritu, kaya naunawaan nyo ang pangangaral nang sa ganun kayo po'y sasampalataya kay Jesus sapagkat dumating ang pananampalataya. Kaya napakalaga po. Dalawang bagay. Una, buhay na walang hanggan ang makilala ang Diyos. John 17:3. It is eternal life to know God and to know Jesus Christ. Napakalaga po yan, mga kapatid, mga kabataan. Huwag niyong sayangin ang inyong buhay dito sa mundo na puros mga intelektual, nagahari, na sila ng pinakamagaling at sinasabing sila ang may totoong hawak na katotohanan. Masabi natin, bahagi sila ng Gnostisismo. Inaakay ka. Maraming kabataan ngayon nagiging rebelde sa mga magulang, nagiging rebelde sa Diyos dahil ang kinila ang katalinuhan ng mundo. Gnostisismo. Hindi yan ang layunin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, sa inyong mga magulang, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, na kayo'y naakay dito. Sapagkat nasusunod ninyo ang kalooban ng Panginoon na mapakinggan ang salita ng buhay na walang iba kundi si Jesucristo. So yun po pinapatunayan dito, na si Jesucristo ang salita ng buhay. Now, ikalawa, pinatutunayan dito si Jesus ng mga saksing nakatagpo ng buhay. Ito si Juan, hindi siya nagsaksi kay Jesus hanggat hindi niya natagpuan o nagkamit ng buhay na walang hanggan. Marami pong sa panahon natin ngayon, maraming nangangaral ng salita ng Diyos, nangangaral ng salita ng buhay, pero mismong siya hindi, walang buhay na walang hanggan, sapagkat makikita sa kanyang buhay, puros lamang katalinuhan ang kanyang ipinapangarap. Yes, magaling. Wala tayong may tatawad. Pero ang totoo, naganap ba sa iyo ang totoong pagbabago? Sino ka ba noon at ano ka ngayon? So itong pangalawa, ito'y pinatunayan si Jesus ng mga saksi na nakatagpo ng buhay. Verse 2-3. Ang buhay na ito ay nahayag. Aming, tingnan nyo, inangkin ni John. Amin, hindi lang siya. Lahat ng mga apostol, lahat ng mga nagpapatuto kay Jesucristo. Aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama sa amin na ipinahahayag namin sa inyo, yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Pansinin ninyo. Dito lang sa 2 talata, 9 times binanggit po yung personal pronoun na amin. 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 2 talata pa lang yan, ha? 2 verses. Ano pinapakita? Itong nagsasalita, itong nagpapatuo, mapagkakatiwalaan natin silang saksi. Bakit? Taglay nila mismo si Kristo. Taglay nila ang buhay na walang hanggan. Taglay nilang buhay. Kaya naman sila nagpapatotoo sa buhay na taglay nila. Taglay nilang buhay. Now, pag sinabing taglay nilang buhay, ibig sabihin, burado na sa isipan nila kung sino sila sa nakaraan. Alam na mga apostol na ito, alam na Pedro, ni Pablo, kung gaano sila kasama before, bago sila makatagpo ng salita o bago sila katagpuin ng salita ng Diyos. Si Pablo, sinasanto, niluluruhan ng mga tao, pero hindi nila nalalaman kung sino si Pablo, isa siyang kriminal. Siya isang manguusig ng Kristyanismo, kukulong niya, bata't matanda, babae't lalaki, pinahirapan niya, at maraming taong natatakot sa kanya, pero nung katagpuin siya ni Jesus, siya po'y nagpatutuo ngayon. Alam natin, kilala nila ang kanilang buhay. Naranasan nila ang new birth. Naranasan na silang ipanganak na muli sapagkat nakita nilang katotohanan. Naranasan nilang sila ipinanganak na muli sa Espiritu at katotohanan sapagkat nakapasok na sila sa buhay na walang hanggan. Hindi na sila sa laman.
kundi sila po ay nasa Espiritu. No, alam natin, mababasa natin, John 3:3, gusto ko lang banggitin nyo, na sabi, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipinganak na muli, ay hindi niya makikita ang karinang Diyos. Ibig sabihin, hindi niya maunumaan, hindi niya mailalarawan kung ano yung buhay na bago kay Jesucristo. At ikalawa, ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Kung ikay nasa laman pa, maaring matalino ka, maaring ka mag-preach, maaring ka magturo. Pero ang tanong, nasa iyo ba ang buhay? Ikaw ba'y may karapatang magbigay ng buhay sa iba, gayong wala ka namang buhay? Kaya nga, ang pananampalataya ay dumarating sa pangangaral ng mga taong saksi na nakatanggap ng buhay mula kay Kristo. Ang mga taong ito, sila ay kabahagi na sa banal na nature ng Diyos. Taglay nila ang kalikasan ng Diyos. Kaya sila po ay nangangaral, aming sinasaksihan, aming pinatutuhanan, aming nakita, aming. Mga kapatid, kung kayo po ay mga makikinig ng pangangaral sa mga magagaling, maring ma-convince kayo sa kanilang pagka-intelihente, pero nabago ba ang buhay nyo? Pakinggan ninyo yung mga taong walang pinag-aralan, pero kita sa buhay nila ang pagbabago ng kanilang buhay. 2 Corinthians 5:17, anong sabi ron? Ang sino mang nakay Kristo, sa isang bagong nilalang. Hindi po sinabing siya po'y matalino, siya'y magaling. No, siya po ay bago. Ang dati ay nawala, at sa araw-araw ay nagbabago ang buhay. Yun po yung sinasabi dyan, hindi po sa galing. At itong sila John, nakita nila mismo ang buhay. Paulit-ulit niyang sinasabi ito. Kaya nga, sila po'y katiwa-tiwalang saksi na ating dapat pakinggan. Marami pong nangangaral, magbubukas lamang ng talata at ikukwento ng kanyang husay at galing, ang kanyang karanasan, ang kanyang ministeryo. Pero kailangang marinig nila mismo ang salita ng buhay. Salita mismo, sapagkat salita ng Diyos ang makapagbibigay buhay sa mga taong patay sa kasalanan. Sila po itong mga saksing ito, sila po'y maresponsableng mga tao. At kanilang pinatutunayan na sila po'y mayroong bagong buhay. Meron silang fellowship with God's family. Meron silang fellowship sa Ama at sa Anak. Kaya nga, ang salita ng buhay na walang iba kundi si Kristo ay pinatutunayan dito na siya ang salita ng buhay at siya ay sinasaksihan ng mga taong nakatagpo ng buhay. At ikatlo, pinatunayan dito na si Jesus ang kahanga-hangang buhay. Kahanga-hanga po. Kaiba talagang buhay ng isang totoong may buhay ni Kristo. Kaiba ang buhay niya. Hindi siya tulad ng buhay ng sanlibutan. Hindi siya tulad ng buhay ng mga taong nandyan sa kapaligiran. Kaiba siya, unique. Nakikita sa kanyang pananalita, nakikita sa kanyang kilos, nakikita sa kanyang ugali, nakikita sa kanyang pamumuhay. Hindi perfect, pero lumalago sa araw-araw. Verse 3-4. Ipinahahayag namin sa inyo, ipinahahayag namin sa inyo, yaong aming nakita, yaong aming narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Yung po yung layunin po ng ating pagdalo dito. Yung po yung layunin ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Upang tayo'y magkaroon ng pakikisama sa isa't isa, tulad ng ating pakikisama sa Ama at sa Anak. Yan po yung layunin natin dito. Hindi po rito lundagan, sayawan, tsatsahan, bugihan. Hindi po yun. Ang layunin natin, tayo po'y makiisa, makisama sa nature of God. Sapagkat yun po yung itinakda sa atin. Remember, sa order of salvation, ang kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos.
Ito ay kanyang itinakda before the foundation of the world. Pinili ka upang maging banal at walang kapintasan. Romans 8:29, ang sabi, kinilala ka na bago pa lamang likhain ng mundo. Anong layunin? Upang ikay maging tulad sa larawan ni Kristo. At upang mangyari yung pagkakapili at pagkakatakda sa iyo, tinawag ka through preaching of the word. Ikay tinawag, ikay pinanganak na muli. At dahil sa ikay pinanganak na muli, binigyan ka ng bagong puso, bagong espiritu, tirahan ng espiritu ni Kristo. Kung tawagin yan is conversion. At dahil ikay converted na, binigyan ka ng faith para sumampalataya, matanggap mong kaligtasan at pagsisisi upang matanggap mong kapatawaran at magpapatuloy ka. Kaya ikaw ay inaring ganap. So therefore, kung inaaring ganap ka, ikaw ay may bagong relasyon sa Diyos. Anong relasyon mo? Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa bugtong anak o sa pangalan ng anak, siya binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So therefore, mayroon tayong new relationship with God and also we have new relations with our sin. Hindi na tayo alipin, kundi tayo po'y malaya at pwede nating kontrolin yan. We can live holy. Tayo po ay talagang sasagawan natin ang ating pagbabago hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. At ito ang layunin ni John. Ang sabi dito, ulitin ko, verse 3, ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig. Ito'y panawagan din ng mga pastor na totoong nakatagpo kay Jesus at totoong nakarinig ng katotohanan upang siya'y mabago at magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Magkaroon tayo ng fellowship to one another bilang mga taong iniligtas ng Diyos at tunay ng ating pakikisama ay sa Ama. So, napakalaga po ang pag-gathering na ito, ang fellowship, ang pagsamba. Kaya, hindi ko itinuturo na pwede kayo hindi dumalo, manood lang kayo sa stream, sa live stream. Hindi po yan ang aming layunin. Ang layunin namin, nandito ka mismo sa presensya ng pagtitipon, sapagkat ito'y pakikisama ng kapwa mananampalataya at pakikisama ng presensya ng Ama at presensya ng kanyang anak na si Jesucristo. Napakalaga po ang gathering. Napakalaga po. At ang mga anak ng Diyos, kinagigiliwan ito, kinasasapikan itong dumalo sa pagtitipon, sapagkat isang layunin, makikiisa sa Ama at sa Anak. Yan po ang layunin. At sa verse 4, isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Now, marahil gagalak tayo sa lahat ng mga bagay, may pera tayo, tumanggap tayo ng blessing. Yes, gagalak tayo dyan. Pero hindi yan malulubos. Hindi yan talaga ma-fulfill sa buhay mo. Mamaya lang mawala na yung kagalakan mo. But, kung ikaw ay nasa gathering ng mga tao, fellowship with the Father and the Son, ang ating pong kagalakan ay napupuspos. Nalulubos. Ito po yung kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kagalakan na hindi mo maunawaan. Kagalakan na hindi mo maintindihan. Ano itong nararamdaman ko? Bakit masaya sila doon? Gusto ko muling maranasan yon every Sunday. Bakit po? 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyong pagtitipon, sa inyong iglesia? Kaya napakalaga po ang gathering sa pagsamba. Anong silbi ng pagkakaroon ng magagandang buhay sa mundong ito? Anong silbi kung magandang mukha mo, maganda ka, gwapo ka, marami kang pera, makatapos ng kurso, kung wala sa iyo ang totoong buhay na si Kristo? Ano may papalit mo sa isang karanasan ito ng Kristiyano? Nakita nyo, narinig natin ang mga martyrs, ang mga apostles, pinupugutan ng ulo, binabalatan, pero sila po ay hindi po umiiyak na parang walang pag-asa. Bagamat sila nasasaktan, maring humihiyaw, umaawit, pero taglay nilang lubos na kagalakan. Because sila po ay kasama ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Mark 8:36-38,
Sapagkat ano mapapakinabang ng tao na makamtan ang buhay sa sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit sa kanyang buhay? Wala po. Ang tangi nating lubos na kagalakan at totoong tagumpay, tayo po ay pananahanan ni Hesukristo na siyang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan yan, hindi na kailanman mawawala sa iyo. It's a wonderful life. Wonderful joy na tayo po ay taglay natin ang buhay na ito. Kagalakan natin ay nariyan sa kalubusan. Ibang klaseng kagalakan ito. Yung alam mong mayroon kang assurance sa iyong sarili. Na alam mong ikaw ay ligtas, iniligtas ka, may patunay mismo sa salita ng Panginoon. Iba yun. Kaysa yung sa Bisaya pa, managhap ka, tingalig, di ka paluwas. Mag-alat samba ka. Baka siguro maliligtas din ako. Hindi yan sinasabi sa banal na kasulatan. Dito sa 1 John chapter 4, chapter 5, pinatutunayan, sabi ni John, isinusulat ko mga bagay nito upang malaman ninyo na kayong nananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang ating assurance is today. Hindi mamaya. Hindi tomorrow. Today is the day of salvation. At ang kagalakan ni Jesucristo ay mapapasayo. So ito yung kapuspusan ng kagalakan. Di ba mga kabataan, napakasarap nito. Mayroon kayong talino, mayroon kayong magandang trabaho, may magandang kurso kayo, sa mundong ito, umaasenso kayo. At the same time, you have the assurance of life. You have the word of life, and that is Jesus Christ. Sapagkat anong silbi kung makuha mo lahat yan, pero yung kaisa-isang napakalagang kailangan mo sa iyong buhay, hanggang sa kabilang buhay, ay wala sa iyo. Kaya nga, kaligtasan ay ang pagkakaroon ng buhay ni Jesus. Wala tayong fellowship sa Diyos kung wala po si Jesus sa ating mga buhay. Sapagkat hindi ka kailanman naging anak. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa anak ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At dahil anak, Galatians 4:6, isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak na manahan sa bawat mananampalataya upang siya po ay mayroong karapatan ng tumawag sa Diyos, Abba, Father. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay pagbubuksan ng langit sa Diyos. Kundi yun lamang gumaganap sa kalooban ng Ama. And what is the will of the Father? Believe and trust His only Son, Jesus Christ. Yun po ang katotohanan. Kung hiwalay kay Kristo, John 15:5, you can do nothing and you are nothing. You are nothing. Kahit na ikaw pinakapayaman dito, kahit na ikaw pinakasikat sa mundong ito, but you are nothing. Apart from Christ, you can do nothing. Ngayon, kabataan, kung nauunawaan nyo ang ating pangangaral ngayong umaga, huwag mo itong pabayaan sapagkat Diyos ang nagbukas sa iyo ng kaunawaan. Receive Christ and trust Him. Sapagkat may pangako, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Now, paano ko malaman, Pastor, na ako'y ligtas na? Hindi mo malalaman. People know. Mga tao mismo magsasabi sa iyo, iba ka na. Mga tao ngayon di marunong magbasa ng Biblia o wala ng Biblia sa buhay nila, pero marunong sila magbasa ng buhay ng tao. Kaya mismong tao magsasabi, iba ka na ngayon. Bakit kay ganyan ka na? Bakit ka na ganyan? Pag yan ang narinig mo, then you have that joy. You have that joy. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nasa unang leksyon, Panginoon, na aming natanggap ngayon sa aklat ng 1 John, ay aming nakilala na si Jesus ang salita ng buhay. Nawa, pagyamanin namin ito. Huwag naming aksayahin. Huwag naming pabayaan. Kundi yakapin siya, sampalatayanan siya, at isuko ang aming buhay sa Kanya at manatili ang katunayan ng sino mang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay
na walang hanggan. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.